Totoo nga ba na ang Picoin ang sunod na Bitcoin? Ayan, siguradong marami po sa inyo ang narinig ang tungkol sa Pi Network. Pero ano nga ba ang tunay na estado nito? At sulit nga ba ang oras at effort na ginugol natin dito? Yan po ang mga katanungan na ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang Pi Network at bakit po ito usap-usapan. Ayan. Unahin po natin sa basics. Ang Pi Network ay isa po itong cryptocurrency platform na may kakaibang approach sa mining. Sa halip po na gumamit ng high-powered computers tulad ni Bitcoin, gumagamit po ang Pi ng simpleng mobile app para magmina. Dahil dito, nakakuha po ito ng napakalaking user base, mahigit 60 million users na tinatawag na pioneers noong taong 2024. Ngunit marami ang nagtatanong, ano nga ba ang totoong halaga ng Pi Coins? Ang problema, ang development po ng Pi Coin ay mas mabagal kaysa sa inaasahan. At dahil dito, maraming users ang nagiging impatient at nagdududa kung magiging sulit nga ba talaga ang kanilang paghihintay. Mining o walang mining, ano ba talaga? Narinig mo na ba ang sinabi ng ibang users na hindi ka talaga nagmamine ng Pi Coins gamit ang iyong cellphone? At yan, tama po sila. Ang proseso ng mining sa Pi app ay hindi tulad ng traditional na blockchain mining. Sa traditional na mining, gumagamit po ng mataas na computing power para mag-solve ng cryptographic puzzles. Pero sa Pi Network, ginagawa mo lang ay pinutin ang isang button araw-araw para makakuha ng coins. So, hindi po ito totoong mining. At kung hindi po ito totoong mining, ay ano nga ba ang ginagawa mo? Simple lamang, nagtatayo ka po ng isang community. Sa mundo po ng cryptocurrency, ang value ng isang coin ay madalas nakabase sa laki ng user base at kung gaano po kalawak ang paggamit. Ang totoo, ang ginagawa mo ay parang marketing para sa Pi Network. Ang malaking tanong ay, worth it ba talaga ito? Ang transition po ng Pi Coin papunta sa mainnet. Kung isa ka pong pioneer, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa mainnet transition. Ayan. Ano nga ba ito? Sa ngayon, ang lahat ng activity sa Pi Network tulad po ng mining at transactions ay nasa loob lamang ng app. Hindi pa ito konektado sa broader crypto ecosystem. Pero kung magtatagumpay po ang transition ng Pi Coin sa mainnet, magiging possible na itong i-trade sa mga exchanges, ilipat sa mga external wallets o gamitin po sa real-world transactions. Ito ang pinaka-aabangan po talaga ng lahat. Pero paano kung hindi ito nangyari? Ano po ang kahihinatnan ng Pi Network? Meron ba talagang halaga ang Pi Coins? Ayan. Maraming users ang nag-aalala na baka ang mga naipon nilang Pi Coins ay mawalan ng value sa oras na maging tradable ito. At bakit? Dahil karamihan po sa mga user ay tingin sa kanilang coins bilang libre or walang puhunan. Ayan, libre po kasi. Dahil dito ay posibleng marami ang mag-cash out agad-agad kapag naging available na ito, kung saan ay maaring magdulot ng matinding pagbaba sa value ng coin. Bukod pa rito, marami po ang nagtatanong kung paano kumikita ang Pi Network. Sa kasalukuyan, ang app ay kumikita mula sa mga ads. Ngunit may isa pang issue na dapat pag-usapan, ang user data. Ang mga impormasyon tulad po ng browsing history, location at maging ang iyong KYC details ay posibleng ginagamit para kumita. Kaya't kung tutuusin, ang libre ay may kapalit din. Ngayon ay ano naman po ang pagkakaiba ng Picoin at saka kay Bitcoin? Ayan, marami pong nagtatanong, maaari bang maging next Bitcoin itong si Picoin? At ang sagot, malamang hindi. Si Bitcoin ay naging successful dahil po sa unique nitong technology at saka scarcity. Meron po siyang limitasyon na 21 million coins. Sa kabilang banda,
ang Picoin naman ay may napakaraming supply, lalo na sa mga early adopters. Gayunpaman, hindi naman kailangang maging kasing laki ni Bitcoin itong si Picoin para maging successful. Ang focus po nito ay accessibility, environmental sustainability, at saka everyday usability, mga aspeto na maaaring magbigay ng unique value sa cryptocurrency market. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors na interesado kay Pi Network. Ayan, para sa atin, ang Pi Network po ay isang low risk opportunity dahil hindi mo kailangang gumastos ng pera para sumali. Ngunit may mga risk din tulad po ng privacy concerns at saka kawalan po ng kasiguraduhan kung magkakaroon nga ng tunay na halaga ang iyong naipon na Pi coins. Kung balak mo pong mag-invest ng oras dito, tandaan na dapat mong ituring ito bilang isang speculative venture. Ngayon ay worth it ba talaga ang Picoin? Ayan. Ang Picoin ay isang napakagandang konsepto, ngunit maraming tanong ang kailangan pong sagutin bago po ito maging isang tunay na cryptocurrency. Kung ikaw po ay isang pioneer, ang pinakamagandang gawin ngayon ay maghintay at saka obserbahan ang magiging progress ng network. At ang huli ko pong payo, huwag maglagay ng lahat ng pag-asa mo sa Picoin. Sa halip gamitin ito bilang stepping stone para matuto tungkol sa cryptocurrency at saka blockchain technology. Tandaan, ang edukasyon ang pinakamahalagang puhunan sa anumang uri ng investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.